50 mil. Saan ako kukuha ng 50 mil? O mainit. Ako nakabili ng... Ano ba? Isabel, sa susunod, matuto ka nga maging isang ina. Walang ina ang hindi gagawin ng lahat para sa kailang anak, tama? Nako, sigurado akong maraming sasang-ayon sa akin. Tayong mga ina, kayang isakripisyo ang lahat. Gaya ng bida nating si Isabel na nagtiis na malayo sa anak, makapagtrabaho lang sa Italy bilang isang OFW. Pero ang pinakamasaklap, mababaliwala lang lahat ng paghihirap ni Isabel dahil ang kaisa-isa niyang anak ay hindi pala niya makakapiling. Ano kaya ang nangyari? Tungkol dyan ang ating bagong two-part special dito lang sa Tadhana. I love Italy! Dito na ako. Ay, nagawa magtrabaho na tayo. Ano Sorry naman. Ikaw talaga. naman. Akin na nga to. Tandaan mo, Isabel, dito sa Italy, kapag magaling ka sa trabaho, rerespetuhin ka ng mga amo, kaya sipagan mo lang at huwag kang papalya. Oo naman, Ate Elena. At isa pa, huwag na huwag kang magpapautang sa mga kapwa mo Pinoy kung ayaw mong mawalan. Kasi dito, kapag pera na usapan, madalas nasisira ang samahan. Nako, malas na lang ang mangutang sa akin kasi ni singkong duling wala silang makukuha. Malaki nga ang utang na loob ko sa pinsan kong si Ate Vivian kasi sa kanya ako kumuha ng pang-agency. Eh, ano bang balak mo? Pangarap ko magbukas ng bigasan at mapag-aral ang anak ko. Pero, syempre, kailangan bayaran ko muna yung utang ko. Number 1 yan. May anak ka na? Oo! Hope ang pangalan ng anak ko. Alam mo, iyak nga ako ng iyak nung iwan ko siya eh. At ituloy itong bimpo niya, naku, nadala ko na. Iwas homesick ba? Etong necklace ko, kita mo? May picture niya to. Tingin niya. Ang cute. Kinunan namin to bago ako umalis. Sakitin nga lang. Ewan ko ba, parang gusto niyang laging nasa katawan ko. Para bang never ko siyang isinilang. Dala-dala ko pa rin siya sa puso ko. Eh, ang tatay, nasa naman na pera? Nabalo na ako, te. Eh, dapat pala masusayan mo. Dapat mag-aral ka ng Italiano. Ay! Magaling ako dyan! Oh? Say bellissima. Say molto bella. Oh, di ba? May baon ako. Napanood ko na yun sa sinahan. Lokal ako rin to, eh, no? Pero, sana nga matupad mo yung mga pangarap mo. Ang mga pangarap natin. Tulong! Bicycle! Wala pa tricycle! Tayo bata! Tulungan niyo kami! Sige, dali, dali! Nilalagay! Tinaapoy sa lantas! Dito! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Bicycle! Wala pa ba? Dito! Bicycle! Tayo kasi! Te! Ang gara nito ah. Talagang iniiwan lang nila dito? Ganyan sila katiwala sa mga Pinoy dito. Kaya ikaw, wag na wag ka mag-iisip ng... Ay, Day! Never die! Ako ha, laki ako sa hirap, pero hindi ako pinalaking snatcher ng nanay ko. Ayan, napatawag tuloy si nanay. Hello, Nay? Napatawag ko kayo. Uy, mamaya na yan, marami pa tayong trabaho. Anak, sinugod namin sa ospital si Hope. Malaking perang kailangan. Na dengue raw eh. Baka may naitabi ka dyan kahit konti. Kailangan na.
sa ospital ang anak ko. Cora, Ay, Tessa. kamusta na si Baby Hope? Pasensya ka na ha. Ito lang ang nalikom naming tulong eh. Diyos ko po. Maraming salamat. Malaki na itutulong nito sa amin. Tessa, 50-50 raw ang lagay ng bata. Kaya sabi sa akin ng doktor, maganda-handa na raw tayo ng malaking pera dahil yun ang kakailanganin. Oh, si Isabel, natawagan mo na. Ano ang sabi? Tulungan mo naman ako. Walang-wala ako ngayon. Kakadating ko lang dito. Paano ba? Naku, kakapadala ko lang sa Pinas eh. Teka, magtatanong ako sa mga kilala kong kapwa Pinoy. Teka lang, tatawagan ko. Kailangan na. Hello, Jackie. May alam ka ba mahirap ba ng pera? Wala. Naku, kailangan ng kasama ko eh. 50-50. Na dengue. Na dugo ang sikura. 50,000. Kailangan i-ICU 50. Saan ako kukuha ng 50,000? Kailangan ko. Ate, saan ako kukuha ng pera? Naku, Elena, wala talaga eh. Ngunit ninervous naman ako sa'yo. Ito! Isabel, anong ginagawa mo? Ate, kailangan ko lang talaga. Babayaran ko naman to eh. Pangako, babayaran ko to. Isabel, antayin muna natin si Ma'am. Ate, kailangan ko na talaga yung makakapaghintay. Nay, ito na ho. Nay, anong nangyayari? Wala na. Wala na si Hope. Isabel, why is my jewelry in your pocket? Why did you let her steal my things? Ma'am, I can explain. Si una ladra. Elena, call the police now. Madam, be dispiace. Matawarin na po ako, pero kailangan na po talaga ng anak ko. Matawarin na po ako. Kailangan na po talaga ng anak ko. Matawarin na po. Please, madam. Please. Nang mahuli ako ng employer ko, agad akong dinala sa presinto para may harap ako sa judge. Kaya hindi ako nakauwi para makapagpaalaman sa aking anak. Bakit kasi si Hope pa? Bakit anak ko pa? Patawad, anak. Diyan na ba si Baby Hope? Ang gandang bata. Buti naman at na-survive mo yung dengue. Fighter ka din, ha? Maraming salamat, Vivian. Kung hindi sa'yo, wala. Of course, tita. Pero, siguro naman, hindi ninyo nakakalimutan ang usapan natin. Na kapag tinulungan ko kayo,
ibibigay ninyo sa akin ng baby. Nakapirma na rin kayo ng kasunduan natin. At isa pa, nung nangangailan ng pera si Isabel, binigyan ko rin kayo. Siguro naman deserve ko na makuha ang baby na to. Hindi naman namin ipapaubaya sa inyo kung hindi nag-aagaw buhay si Baby Hope. Hindi ba unfair sa kung si Isabel na Naman, hindi ba matagal na natin gusto magka-baby? Oh, ito, at least katugo ko pa. Tita, nasabi niyo na ba kay Isabel yung pinasasabi ko sa inyo? Sinabi ko, wala na si Baby Hope. Ang gandang bata, oh. Ang mukha ko, di ba? Tingnan mo! Alam ko na. Simula ngayon, ang pangalan mo ay Hana. Hana. Wala na tayong magagawa. Hayaan na natin, nandiyan na yan. Ginawa lang naman natin ito dahil mas importante na mabuhay ang apo natin. Ngayon, kung sakasakali man, dumating yung araw. Sana mas maintindihan ng anak natin si Isabel. Mas pinili natin mabuhay si Baby Hope. Nawa. Hari Nawa. Hana. Baby Hana. Baby Hana. Ang gandang bata. Hana. Hana, mama. Dada. 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 Mama. Mama. Hana. Hana. Complete na yung family natin. Hindi na umaasa noon ang negosyating si Vivian na magkakaanak pa siya. Kaya't nang ilapit sa kanya ni Aling Cora si Hope para ampunin ito, nagbigay ito ng bagong pag-asa kay Vivian na siya na ang maging ina. Tingnan nyo nga naman ang pagkakataon, walang kamalay-malay si Isabel na ang sarili pala niyang ina ang magiging dahilan kung bakit nawalay siya sa kanyang anak. Pasalamat din sa employer ko at 6 na buwan lang akong nanatili sa kulungan. At nakapagtrabaho man ako pagkatapos ko makalabas. Hindi naging sapat ang ipon namin dahil sa mga utang at bayarin. Patawarin niyo po ako na hindi ko natupad ang mga pangarap natin. Kami dapat ang humingi ng tawad sa iyo, anak. Hindi namin naalagaan mabuti si Baby Hope. Patawad na. Si tatay. Nasaan po si tatay? Nandito sa iyo. Aaminin ko, muntik na akong mawala ng pag-asa. Kung hindi lang kina tatay at nanay. Anak, pasensya na ha. Hindi namin naibalita sa'yo na nagka-stroke tatay mo. Pagkatapos nung mangyari kay Baby Hope kasi naisip namin na huwag ka nang gambalain. Alam namin sobra ng pag-alala. Huwag po kayo mag-alala. Magtatrabaho pa din po ako kahit nandito na ako. At huwag na rin pong isipin yung mga gastusin dito sa bahay. Magpagaling lang po kayo. Ipapagamot po kayo kahit sa ospital. Lalaban tayo, tay. Nagawa ako ng paraan. Saan sa
na kayo dito. Ako na sa kusina. Salamat po. Alam kong sobra-sobra na ang naitulong ng pinsan kong si Ate Vivian. Pero wala na akong choice. Kahit sinabi ni nanay na wag na akong lumapit sa kanila, hindi ko matitiis si tatay. Ate Vivian, pasensya ka na. Nangungulit na naman ako. Isabel, ikaw na ba yan? Maraming salamat sa tulong. Tulong? Anong tulong? Kuya Edgar, Edgar, may sinabi ka pa sa kanya? Di ba naghahanap tayo ng katulong? Eh, nag-message sa akin tong si Isabel. Hindi mo raw siya re-replyan. salamat ate. Salamat sa pagtanggap sa akin. Alam niyo naman yung nangyari dun sa anak ko, di ba? Hanggang ngayon nga, naiisip ko pa rin kung... Isabel, pag-uusapan muna namin ng kuya mo to, ha? Ate, anak niyo? Hello po, tita. I'm Hannah po. Ang ganda mong bata. Manang-mana ka sa mami mo. Ako nga pala si Isabel. Pinsan ako ng mama mo. Ano? Di ba may lessons ka pa? Umakyat ka na sa kwarto mo ngayon. Ngayon na. Isabel, sandali lang, ha? Oo, anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Hindi ba alam mo naman na may tinatago tayo? Relax ka lang. Hindi naman niya alam. Besides, isang buwan lang naman to. She was begging me for a job. Alam nga naman, di ko siya tulungan, di ba? And, why are we still keeping this a secret? Di ba kaya natin to ginawa para makatulong? Hindi yung para tagtagan yung misery ng pinsan mo. Oh, wow. Hindi ko naman alam na santo pala ang asawa ko. Uy, paano naman ako? Hindi ba? Ako na nga ang bumuhay sa buong pamilya niya. Why am I playing the villain in the story now? Han, tulungan lang natin siya this one time. Tapos na. Ito sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag kinuha niya ang anak ko sa akin, ikaw ang mananagot sa akin! Kuya Edgar, salamat ulit ah. Promise, last na to. Okay lang yun. Pwede ka na magsinda. Hindi alam ni Isabel kung bakit parang magaan ang loob niya kay Hannah. Siguro dahil naaalala niya ang anak niyang pumanaw na kasing edad na rin sana ngayon ni Hannah. Tatakam ka, no? Oo, gawa naman po niyan. O, ayan, luto na. Okay na to. Uy, Init! tita, mukhang masarap. Ba, syempre, specialty ko to, no? Kailangan niyo po ng tulong? Kailangan matikman mo to. Sige po. Grabe, ang bango. Nako! Pag natikman mo yan, magre-request ka na sa akin lagi. Ay, tita, nabanggit po pala sa akin ni Mommy na galing daw po kayong Italy. Kwento niyo naman po yung adventures niyo po doon, oh. Diyos ko! Anong adventures? Kalbaryo ka mo. Teka. O, mainit. Ay! Ay, sorry! Ouch! Sorry. Napaso ba kita? Oh my God! Anak! Anak! Sorry. Ano nangyari sa'yo? Halika. Tubig. Malbig na tubig. Ako na, sige. Ano ba? Huwag mo hawakan ang anak ko. Tanga-tanga ka kasi. Ako naman po may kasalanan eh. Isa ka pa. Pinagtatanggol mo pa. Ano ba kasing ginagawa mo dito tumatambay ka sa kusina? Aren't you supposed to be studying in your room? Hindi nga. Okay lang po. Sorry. Pwede ba, Isabel, sa susunod, matuto ka nga maging isang ina. Wala ka kasing alam sa bata eh.
Halika na. Lagyan natin ng gamot sa kwarto. Meron ako. Let's go. Okay lang po talaga. Hindi, alika na. Ga? Bakit parang mainit ang ulo sa'yo ni Ma'am Vivian? Kala ko ba magpinsan kayo? Hindi naman, Manang. Mabaitan si Ate Vivian. Saka, malayong magpinsan kami. Hindi man. Mabait ba yun? Kasalanan din naman namin eh. Tuwing nagigipit kami, kay Ate Vivian kami lumalapit. Siyempre may hangganan din naman ang pagtulong, di ba? Wala namang choice. Gipit na naman kami. Tita? Ginagawa mo dito? Tapos muna ako ha. Pwede po ba tayo mag-usap? Tita? Ginagawa mo dito? Tapos muna ako ha. Pwede po ba tayo mag-usap? Oo naman. Upo ka. Uy, kamusta na yung paso mo? Nako, Pasensya na. wala naman po yun, tita. Ako nga po dapat yung mag-sorry po sa inyo eh. Kasi po ang mean po sa inyo ni Mommy kanina. Tsaka napagalitan po niya kayo dahil po sa akin. Wala yun. Sanay na ako. Pahag nga. Bait mong bata. Ang gaan-gaan ng loob ko sa batang ito. Maganda nga ang pagpapalaki ni Ate Vivian sa kanya. Tita, ano po pala yung nakalagay dyan sa loob po ng locket ninyo? Ito? Si Baby Hope. Ito ang pangalan niya, nakaborda pa sa bimpo niya. Baby Hope, meet Hannah. Pinsan mo. Hi, Baby Hope! Ang cute-cute naman po niya. Asan na po siya? Wala na siya eh. Siguro kung buhay pa siya, magkasingilid sana kayo. Sorry to hear that po. Okay lang, sanay na ako. Pero, tita, alam niyo po, parang may ganda rin po akong picture ng baby po ako. Parang medyo magkamukha nga po kami. Tingnan niya. Susie. Ma'am? Si Hannah nasan? Ma'am, nasa kwarto po ni Isabel. Nag-uusap po sila. Mga bang sinasabi ko? Pareho kayong maganda. Pareho kayong maganda. Hannah! Anong ginagawa mo dito, ha? Gabing-gabi na! Ma, nag-uusap lang naman po kami ni tita eh. Can you not call her tita? Malayong kamag-anak natin yan. She is not family! Ma? Go to your room.
I said go to your room Okay, now! fine. I'm going to my room. Oh, kita mo? Natututong sumagot sa akin ang anak ko nang dahil sa'yo, Isabel! Ate Vivian, sorry. Sige na, umakyat ka na sa kwarto mo. Sige na. No, stay. May gusto akong sabihin tungkol kay Isabel. Kailangan mo itong marinig. Nakulong yang si Isabel sa Italy dahil sa pagnanakaw. At halos wala nang gustong kumuha sa kanya because she is not trustworthy. At ngayon, wala na namang ipon, nandito na naman para humingi ng tulong. Sorry. Tita, Sorry, Ate Vivian. tita, totoo po ba? Sorry. Pero, ate, kung ano pa yung utang ng pamilya namin sa inyo, huwag ka mag-alala, pagtatrabahuhan ko yun. Anong pagtatrabahuan? Ano sinasabi mo? Pagod na ako, sawang-sawa na ako dyan sa drama mo. You are fired! Ma! Matuklasan na kaya ni Isabel ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Hana? Abangan sa susunod na Sabado ang pagpapatuloy ng ating kwento dito lang sa Tadhana. Magandang hapon mga kapuso, ako po si Marian Rivera. Dito babae ka. Ikaw na babae ka. Ang tigas talaga ng ulo mo. Nakuha mo pa talaga makipag-text sa anak ko? Hindi